Magandang umaga mga kapatid. Paanyaya, ang Libarios and Partners Libra Law ay magsasagawa ng libreng legal consultation dito sa ating dambana sa darating na 29 ng Abril mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ito po ay para sa mga walang sapat na pantustos sa legal na serbisyo. Maaaring ikonsulta ang mga usaping pampamilya, trabaho, ari-arian at iba pang usaping legal. Para sa detalye at karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa JPIC office o tumawag sa 0956-793-6117. Maraming salamat po. Tayo po ngayon ay nasa ika-3 linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang ating punong tagapagdiwang sa misang ito ay si Reverendo Padre Alan Edward Pandaan, CSSR. Inaanyayahan po ang lahat na sumabay sa mga awitin, tugon at panalangin sa atin pong misa. Salamat po.
Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging karapat-dapat na gumanap sa pagdiriwang nito, ating pong aminin at alalahanin ang ating mga nagawang pagkakasala at sa mga pagkakataon na tayo ay pinanghihinaan sa ating pananampalataya. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol, at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya gaya ng sinabi ni David, "Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon, siya'y kasama ko kaya't hindi ako matitigati. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila, at ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos, na magiging hari tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kami lahat sa bagay na ito. Nang itaas niya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin. Tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituro mo
O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, O puon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay hindi ako matitinag. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak. Sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatangi ang Diyos. Pinahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang tinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay
ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Tinatalaga na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinayag siya sa bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nananalig kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na angalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Namigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan. At di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta.
Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Nooy di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, nagpakita kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Organic Encounter. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito ang karamihan na ginagawa o gustong mangyari ng mga kabataan sa ngayon. Organic encounter. Through organic encounter, they are hoping to meet someone that will love them. Organic encounter is basically unfiltered or unforced. Ibig sabihin, ito ay natural at tunay na pagtatagpo at nangyayari kahit sa ordinaryong pagkakataon. Ito ay isang pagtatagpo na hindi ipinipilit. Sa ating ebanghelyo ngayon, masasabi nating ito ay isang halimbawa ng organic encounter. Nakikita natin ang dalawang alagad na naglalakad patungo sa Jerusalem, palayo sa Jerusalem, patungo sa Emmaus. Hindi lamang sila naglalakbay sa pisikal na paraan, sila rin ay lumalayo sa pag-asa. Their dreams about Jesus seem shattered. They are confused, discouraged, lost, and troubled. And then something very simple but very profound happens. Jesus comes and walks with them, but they do not recognize Him. This is the heart of what we call an organic encounter with Jesus Christ. Many of us expect God to appear in extraordinary ways through miracles, visions, or dramatic signs. Ngunit sa Ebanghelyong ito, iba ang pinili ni Jesus. Siya ay dumating sa tahimik, natural, at halos karaniwang paraan tulad ng isang estrangherong nakisabay sa daan. Mahalaga ito sapagkat ipinapaalala sa atin na nakikitagpo si Jesus hindi lamang sa malalaking sandali, kundi sa daloy ng ating pang-araw-araw na buhay. In our conversation, sa paghihirap, sa mga tanong, at maging sa ating mga pagkabigo. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan at nababagabag, naroon ang Diyos. Kaya naman sa ating ebanghelyo, isa-isahin natin ang bawat yugto ng pagtatagpo. Una, nakinig si Jesus. Tinanong niya, ano ang pinag-uusapan ninyo? Kahit alam na niya ang sagot, hinayaan niya silang magsalita. Ipinapakita nito na ang pakikipagtagpo kay Jesus ay nagsisimula sa pagiging totoo. Hindi natin kailangang itago ang ating mga nararamdaman, mga pagdududa, kalituhan, o ang ating mga sakit na iniinda. Maaari nating dalhin ang lahat sa Kanya. Pangalawa, nakisabay si Jesus sa kanilang paglalakbay. Hindi niya agad ipinakilala ang kanyang sarili. Hinayaan niyang magpatuloy ang kanilang paglalakbay. Minsan,
Gusto natin ang agarang sagot, ngunit itinuturo ni Jesus na ang pananampalataya ay madalas lumalago ng dahan-dahan sa pamamagitan ng pakikisama, pagtitiis at sabayang paglalakbay. Minsan mabagal, ngunit unti-unting ipinapaunawa at ibinibigay sa atin. Ikatlo, binubuksan ni Jesus ang kasulatan. Tinulungan niya silang maunawaan ang kanilang kwento sa pamamagitan ng plano ng Diyos. At unti-unting may nagbago sa kanilang kalooban. At sa huli, sinabi nila, "Hindi ba nag-aalab ang aming mga puso habang siya'y nakikipag-usap sa amin sa daan?" Ito ang isang tanda ng organic encounter. Hinahaplos muna ang puso bago tuluyang makita ng mga mata. At sa huli, sa pagninilay, sa paghahati ng tinapay, nabuksan ang kanilang mga mata. Nakilala nila siya. Sa pamamagitan ng Eukaristiya ay nakikilala natin ang Panginoon. Marahil ganito rin ang ating buhay. Nakikipagtagpo si Jesus sa atin kapag tayo ay nahihirapan at may handang makinig sa atin. Kapag tayo ay nagdililay sa kasulatan at may tumatagos sa ating mga puso. Kapag tayo ay tumatanggap ng Eukaristiya at nakakaranas ng kapayapaan. Kapag tayo ay naglalakbay kasama ang iba na tumutulong sa atin na makilala ang Diyos ng mas malinaw pa. The problem is not that Jesus is absent. The problem is that sometimes we fail to recognize Him. We are too distracted, too busy, or expecting Him to come in a way we prefer. But the Emmaus story teaches us Jesus is already there, walking beside us. Ngayong linggo, tanungin ang ating sarili, bukas ba ako na makatagpo si Jesus sa mga ordinaryong sandali ng aking buhay? Nakikinig ba ako kapag siya ay nagsasalita sa pamamagitan ng iba, ng kasulatan, at ng ating karanasan sa buhay? Let us pray for the grace to recognize Him, because once we truly encounter Jesus, even in a simple, organic way, our hearts will burn, our eyes will open, and like the disciples, we will not stay where we are. Sa ating pakikipagtagpo sa Panginoon, makaramdam nawa tayo ng tunay na pagmamahal, pag-asa, at pagpapatawad. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, habang tayo'y naglalakbay tungo sa kaganapan ng paghahari ng Ama, alalahanin natin kasama natin siya bilang kamanlalakbay at kailanmay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak.
Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Pagpalain mo ang mga pinuno ng aming simbahan at bansa upang wag silang mapagod sa paglilingkod sa mga dukha, mga inuusig at mga nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gabayan mo ang mga naharap sa mga krisis, sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pag-alinlangan at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Bigyan mo ng sapat na lakas ng katawan at isipan ang mga psikolohista, spiritual directors, guro, coaches, at iba pang tulad nila upang mahusay nilang maakay tamang landas sa mga taong tinutulungan nila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloyin mo sa iyong kaharian ang yumaon naming mga kapatid. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga nagpamisa dito sa pambansang dambana ng mahal na ina ng laging saklolo, tupdin nawa ng Diyos ang kanilang kahilingan at kadugdan ang pasasalamat. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipanalangin ang ating mga pagsusumamo sa ating Panginoon. Ama naming mapagmahal, patatagin mo ang pananampalataya namin sa iyong anak at aming Panginoon, ngayon at kailanman. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak, na liloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkakasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinako'y buhay laging bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jesse na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria, na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. At magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pagmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko at hingi ng pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, lingapin mo ang iyong angkan pakundangan sa pag-ibig ni Jesucristo na hindi tumangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan kahit sa krus siya ay mamatay at ngayon siya ay nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Atin na pong naialay ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.